dito na po tayo. Tungayin natin ang 1 Peter chapter 1 verse 1 to 7. And 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Yan. In chapter 1. Oh. Ano mo, medyo ano pa? Medyo malabo-labo pa. Okay na. 1 Peter chapter 1 verse 1 to 7 and 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Yan. Oo. Basahin muna natin ang 1 Peter chapter 1 verse 1 to 7. Yan. Okay. One, two, three. Yon. Okay, sabi ng, nakita na po natin, 1 Peter chapter 1, verse 7. Yan. We read this in unison. Amen. We read this in unison. In verse 1, read it begin, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath forgotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and to glory and the appearing of Jesus Christ. In 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians chapter 10. 10 verse 13. 1 Corinthians 10:13. Basahin muna natin yung 11. No, 11 para makuha natin yung pinaka message ng 13. No. Basahin muna natin ang verse 11 hanggang 13. Yeah, makita po natin yan kung ano ang sinasabi ni Apostle Paul dito sa binabasa natin. Matumbok natin ang verse 13 pero mayroon mo ng background niya ng verse 11. In verse 11, basahin po natin. Now all these things happen unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. There hath no temptation taken you, but such that is common to man. But God is faithful, who will not suffer to be tempted above that ye are able, but will with temptation also make a way to escape, that ye may able to bear it. Tayo mag-pray. Dakilang Diyos Ama sa langit, thank you for the passage that we read this morning about the message of Apostle Peter and Apostle Paul. Pagpalain mo po kami, O Diyos, ngayong umaga, Holy Spirit of God. We need your power and wisdom as we ponder thy word this morning. Give us understanding, O God. And Holy Spirit, teach us wisdom, teach us many things to learn this morning, O God, through your word, O God. Use thy servant. I am nothing, O God, without your power, without your understanding. I am good for nothing this morning, and make me a blessing to the brethren today, O God. Cleanse our heart,
and forgive our sins. Whatever we accomplish today, we bring back all the glory and honor to thy name, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise God, no? Salamat sa Panginoon. And last Sunday, we study about serving while suffering. Amen? Serving while suffering. No? Napag-usapan natin and sa ating paglilingkod sa Panginoon ay we need to remember that there is trouble in every side. May mga pagsubok, kabila-kabila, kapatid, na ating maranasan sa ating paglilingkod sa Panginoon. No, maging bilang Kristiyano, kapatid. No. Sabi nga ng Apostol Paul, it is common to man. Amen? May mga pagsubok, kapatid. No? At makita natin ang point number 1 natin last Sunday, there is trouble. Amen? May mga trouble on every side. Amen? And there is trial. Amen? And yan nga, mga kapatid, yung sufferings, it is a training for us. Amen? So ngayong umaga, ang pag-aralan naman natin ay what motivates us to continue in the midst of suffering. Amen? Ano ang mga bagay na nagtutulak sa atin na magpatuloy tayo sa Panginoon sa gitna ng pagsubok, kapatid? Kasi napakahirap maglingkod sa Panginoon, mahirap magpatuloy sa Panginoon na ikaw ay dumadaan sa apoy ng pagsubok. Amen? Sabi ni Peter, fire, the precious as gold. No? Ang sabi sa verse 7, the trial of faith most precious than gold perisheth. It be tried with fire. Fire. Amen? Oh. Pero makita natin, sabi ni Peter, might be found praise. Bagamat tayo dumadaan sa pagsubok, pero makitaan po tayo na nagpapatuloy, nagpupuri sa Diyos. Sabi ng Biblia, might be found praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Amen. No, nagpapatuloy po tayo sa Panginoon, kapatid. Nagpipraise sa Panginoon. Nag-worship sa Panginoon. And glory and honor. Amen. Ito ang pinakamahirap na gagawin. To praise, honor, and glory. No. Sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia. You are in the being tried with fire. Amen? Nakita natin, kapatid. Na ang isang Kristiyano ay nagpapatuloy, nagpupuri sa Panginoon. Amen. Isipin mo yan, marami ka ng pagsubok, pero nandyan ka pa rin every Sunday, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Nag-honor ka pa rin sa Diyos. Amen. You acknowledge, God, that everything is under control. And your glory and the appearing of Jesus Christ. Amen. Ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon. No, hinihintay mo ang pagbabalik ng Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi rito ng salita ng Diyos, no? What motivates us to serve the Lord? No? What motivates us to continue in the midst of suffering? No? If you don't understand the concept of suffering, two things happen to us, kapatid. Either you continue or either you quit and stop serving the Lord. Dalawa lang bagay, kapatid. Oo. Pag hindi mo makayanan ang mabigat na pagsubok, na very trials, mga kapatid, ay dalawang bagay lang, either you continue or quit serving the Lord. Amen? Kaya, maganda, pag-aaral natin, dalawang apostol ang ating modelo ngayon. Ang sabi ng ating binasa kanina sa chapter 10 verse 11, no? Itong mga apostle na ito ay naging example sa atin. Sabi ng verse 11, now all these things happened unto them. Si Peter ay nakaranas ng matinding pagsubok.
habang siya naglilingkod sa Panginoon, maging si Apostol Pablo, na aral din natin kapatid ang kanilang buhay, hindi natin kayang malampasan ang mga kanilang karanasan pagdating sa pagsubok. Oo. Yung sa atin, ang pagsubok natin, mawala lang tayo ng almusal, pagsubok na. Amen. Wala lang tayong pambili ng ulam, bigas, pagsubok na. Hindi po yan pagsubok sa kanila, ha? Ni Apostol Paul, iba po ang pagsubok na sinasabi ni Paul. Dito, kapatid. Oo. Sabi rito, now these things happened unto them for in sample. In sample. Amen. Alam mo ba mga verses na ito, pag iakyat mo sa baba, 5 verses sa baba, may mga connection. Ang sabi ng verse 10, no? Neither murmur ye as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Amen. Kasi pag mayroong pagsubok, oo, pag hindi mo makayanan ng pagsubok, ang gagawin mo kapatid, magmumurmur ka. Magko-complain ka, ano ba ito? Kung saan naman ako naging may tapat sa Kristiyano, naglilingkod naman ako sa Diyos, nagbibigay naman ako ng aking tithes and offerings, nagbibigay naman ako ng faith promise. At saka naman, ang dami namang pagsubok na dumarating sa akin. You murmur. Sabi dito, neither ye murmur. Some of them also murmured. And were destroyed. Marami pong nasira, nawala sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya ang sabi ni Paul, all these things happened unto them. Ito ang mga bagay na nangyari sa mga apostles na naging example sila sa pagdating sa pagsubok. Sabi rito, happen unto them for in samples. Sila ay mga magandang halimbawa kung paano sila nanatili na nilingkod sa Panginoon. No. Alam mo ba si Pablo at mga apostol, si Peter, hindi po sila nakaranas ng katulad na naranasan natin. Marangyang buhay, may sasakyan ka, may bisikleta ka, may motor ka, may tricycle ka. Hindi mo alam kung anong sasakyan mo. Oo, may bahay ka, hindi mo alam kung saan ang bahay ang puntahan mo. Marami. May marami kang pagkain, hindi mo alam kung anong pipiliin mong pagkain, kapatid. Hindi nila naranasan yung ganoon, kapatid. Oo. Kaya nga sabi niya, in samples, they are written for our admonition. Ibig sabihin, sinulat ito ni Apostol Paul, sinulat ito ni Pedro, para maging encouragement sa atin. Admonition. Ibig sabihin ng admonition, to encourage us to continue. Oo. Kaya nga sabi ni Paul, ang mga problema, light affliction lang. Magaan lang. No? Kaya nga mga kapatid, ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ng Kristiyano ay magpapatuloy sa gitna ng mga pagsubok, kapatid. Oo. I believe you agree with me, kapatid. Mahirap. Amen. Maging ang pastor, kapatid, mahirap magpatuloy ang pastor. Mahirap ang pastor to stand behind this pulpit in the midst of trials. Napakahirap, kapatid. Amen. Oo. Meron akong alam ng ang pastor, kapatid, ang kanyang asawa ay binaril. Binaril ang kanyang asawa araw ng Sunday. Kapatid, araw ng Sunday, nakaburol ang kanyang misis. Mga kapatid, sa church, nakaburol ang kanyang misis na matay. But, makita natin, yung pastor na ito ay nagpapatuloy preaching the Word of God. Napakahirap gawin yan, kapatid. Yung misis mo ay nasa kabaong tapos nagpipreach ka, na kapatid, ng salita ng Diyos. Napakahirap gawin yan, kapatid. Pero ganito, napakahirap sa buhay natin na magpatuloy sa gitna ng mga pagsubok, mga problema. Ang sabi ng salita ng Diyos, manifold temptation. Manifold temptation, sabi ni Peter. Manifold. Marami tayong inaharap na mga pagsubok, kapatid. Pero makita natin, ang buhay nila, nagpatuloy sila sa Panginoon. Amen? Kung hindi nagpatuloy si Pablo, si Pablo, bago siya namatay, he built 52 churches. 52 na simbahan ang kanyang naitayo. That's why ang gospel nakarating sa Pilipinas because of Apostle Paul. Amen?
Kung si Pablo tumigil sa gawain ng Panginoon, hindi tayo naabot ng salita ng Diyos, saan po tayo ngayon? Amen? And bakita natin, if we study the history, the Baptist history, Apostle Paul preached the gospel in Rome. Ito si Claudia and Pudens na sila ay taga-England, naligtas at naging Baptist at nagdala ng gospel sa England, kapatid. And because of persecution, mga kapatid, sa England, ang salita ng Diyos ay nag-scattered sila. At nakarating ang salita ng Diyos doon sa Amerika. Amen? Because of persecution. And because of persecution and sufferings, ay nakarating ang salita ng Diyos sa United States of America. And America brought the gospel in the Philippines. That's why we are here today, because of Apostle Paul. Amen? Kaya mga kapatid, no? Kung inintindi ni Paul ang pagsubok, wala na. Hindi tayo marating ng Ebanghelyo. Oo. Kaya makita natin, kapatid, no? Bagamat manifold temptation, makita natin na ang Kristiyano ay matured na Kristiyano. Matibay na Kristiyano. At makita mo rin ang immature na Kristiyano sa panahon ng pagsubok. Amen? Oo. Makita natin ang tunay na pagkatao ng isang Kristiyano pag may pagsubok. Amen? Kaya mga kapatid, madali lang po magkunwaring faithful ka sa Panginoon. Madali lang maging kasi nasa maayos tayong kalagayan, kapatid. Maraming pera, provided everything, nandyan, madali lang maglingkod sa Panginoon. Ngunit sa gitna ka ng pagsubok ay napakahirap maglingkod sa Panginoon, magpatuloy sa Panginoon. Pag punong-puno ka ng mga dalahin, punong-puno ka ng baggage, kapatid, napakahirap. Loaded ka ng mga problema, napakahirap. Makita natin, dito sa ating binasa, sa verse 1 pa lang kay Peter, Peter and Apostle Paul, Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Kung saan-saan silang lugar nag-scattered, kapatid, ang mga kapatiran. Sabi dito ng salita niya, scattered. They scattered abroad, kapatid, because that's the source of persecution and sufferings. Amen? They scattered throughout. Kalat-kalat sila kahit saan-saan, kapatid. Because of sufferings and persecution. At ang una pong nag-sufferings dito, ang mga nagpe-persecute para na nakakalungkot, napakasakit, yung mga their own kindred, their own family. Yung mismong family nila. Yan ang nagpe-persecute sa kanila, kapatid. Ganon talaga ang kadalasan, kapatid. Pag ikaw ay naging Kristiyano, ikaw ang unang Kristiyano sa family, may mga sufferings and persecution. Amen. Yung unang mag-persecute sa'yo, yung mga katabi mo, kasama mo sa bahay. Bakit ka punta-punta sa simbahan? Ano bang ginagawa mo doon? Makakapira ka ba doon? Bakit ka nagbababad sa simbahan? Bakit ka pumunta ka ng umaga, punta ka naman sa gabi, may Miyerkules pa kayo, may Friday pa kayo, may Sabado pa kayo, ano ba kayo? Lampas na kayo sa langit. Pe-persecute kagad tayo, kapatid. Oo. Di bali lampas sa langit, basta wag lang kapos sa langit. Oo. Ganon na mga persecution. Lalong mga mahal sa buhay natin, kapatid. Yan sila ang magpe-persecute sa atin. Yung mga taong kasama natin sa bahay na hindi nagsisimba, yun ang magpe-persecute sa atin. Amen. Yan, pagdating mo sa bahay mamaya, yan ang napapala mo kasi simba-simba ka dahil sa mahaba ang preaching. Yun, wala tayong sinaing. Gutom mga abot. Yan, pe-persecute ka. Instead na dapat kayo dyan na mga nagpe-persecute sa bahay, magsaing na kayo at magluto para kakain naman ang darating. Huwag kayo mag-persecute. Amen? Yun ang nangyari kay Peter. Yan ang katotohanan, kapatid, no? Sa ating panahon ngayon. No? Si Peter, mismong mga kasama niya. Oo.
ay nagpe-persecute sa kanya. Mga kababayan niya, sila mismo nagpe-persecute sa kanya, maging Apostol Paul. Kaya nag-scatter po sila. Kaya salamat dito sa salita ng Diyos. Sabi niya, elected the foreknowledge of God through sanctification of the Spirit unto the obedience to the sprinkling of the blood, Jesus Christ, grace unto you, and the peace be multiplied. Amen. Nabanggit dito, no? Ni Sir Pablo, yung tungkol sa kaligtasan. Amen. Nang ating kaligtasan dito, our salvation is by grace. Sabi dito, grace unto you, and peace be multiplied. Nang kaligtasan dapat ay mapalaganap pa, magmumultiply pa. Amen. Kaya sabi dito, elect according to His foreknowledge. No? Nang ating kaligtasan is by grace. It is the gift of God. Yan ang kaligtasan natin, kapatid. Regalo yan ng Diyos, the gift of eternal life through the blood of Jesus Christ. Amen? Not by church. Amen? Hindi po sa pagsapi sa isang simbahan, sa isang reliyon, hindi po sa bautismo. Amen? Hindi sa pagiging membro ng simbahan. Hindi po sa paggawa ng mabuti. Hindi sa pagtitiis hanggang wakas, kapatid. Ikaw ay maliligtas. Ang kaligtasan natin is by the grace of God through the blood of Jesus Christ, sprinkling. No, to the sprinkling, sabi ng Biblia, of the blood of Jesus Christ. Nang ang dugo ni Kristo na nagganak sa cross, yan ang dahilan ng ating kaligtasan, na binayaran niya ng ating kaligtasan dahil, mga kapatid, sabi niya, elect according to His foreknowledge of God. Amen? Elect. God chose us to be saved out of His love. Tayo ay naligtas dahil sa Kanyang pag-ibig, kapatid. Kung hindi tayo minahal ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Our salvation is out of love of God. He gave His only begotten Son, kapatid, in the cross of Calvary. Amen? Yan ang ating awiting kanina, the old rugged cross. Yan ay gawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin. In Romans 5:8, God commended His love towards us. God demonstrated His love towards us in dying in the cross of Calvary. He paid our sins, kapatid, so that we have eternal life. That's a wonderful gift of Jesus Christ to those who trust in Him. Yan ang kaligtasan natin, kapatid. No? Pinili tayo ng Diyos. What a privilege. At pinili pa tayo ng Diyos maglingkod sa Panginoon. That's why Apostle Peter and Apostle Paul encourage us, no, kapatid, no, encourage us to continue serving the Lord in the midst of trials. Sabi ni Paul, ni Peter, sabi ni, verse 3, blessed be the God of Father, which according to His abundant mercy, hath begotten again unto a lively hope. Amen. Makita natin, we are blessed. No? Tayo ay pinagpalaan ng Diyos. Amen. We are blessed. People of God. Amen. Blessed. Because of abundant mercy, begotten us. Amen. Begotten us. Ibig sabihin ng begotten us, it refers to our spiritual birth. Amen. We are born again. Amen. We have new life in Christ. Therefore, if any man be in Christ, he is new creature. All things are passed away. Behold, all things becomes new. Amen? Yan ang encouragement ni Peter sa atin. No? Na tayo ay blessed. No? Blessed na Kristiyano. Alam mo ang word na blessed, translated to the word happy. Joy. Amen? Dapat tayo maging masaya na maglilingkod sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok, mga kapatid. Continue praising, continue honoring, and glorify God in His appearing, sabi ni Paul. So makita natin, kapatid, dito natin makita how to handle our problem, trials in life. How's our conduct in the midst of trials. And here is Peter, offers us that we have a lively hope, sabi ni Peter. We have a lively hope. Iyan ang pag-asa natin, kapatid. We have a lively hope. Ang pagbabalik ng Panginoon. The resurrection of Jesus Christ. No? And His appearing. Doon tayo, kapatid, nag-encourage sa atin sa pagbabalik ng Panginoon. Yan ang pag-asa natin, kapatid. Hindi po rito
sa lupa na kapatid. Kundi ang ating pag-asa ay ang pagbabalik ng Panginoon. Yung sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:19, if in this life we have hope in Christ, we are most men miserable. Kung ang pag-asa natin dito sa lupa, mga material na mga bagay, sa mga pera, ang ating pag-asa sa kayamanan, kapatid, hindi po yan ang pag-asa natin. We are most men miserable. Tayo ang pinakamahirap dukha sa lupang ito dahil ang pag-asa natin, hindi rito. Our lively hope is in eternal. Eternal, wala dito, kapatid. Kung dito lang pag-asa natin, wala po tayo makukuha dito sa mundong ito. Kasi sa mundong ito ay mga pangsamantala lamang pa, kapatid. Sa alak, pangsamantala lang. Sa drugs, pangsamantala lang. Ang mga kalayawan, pangsamantala lang. Yung mga kasalanan, pangsamantala lang. Yung pambabae, pangsamantala lang. Yung nakakalungkot, nagpanlalaki pa. May mga Kristiyanong ganun. Amen? Oo. May mga Kristiyanong ganun, nagpapatuloy pa. Oo. Nagme-message pa doon sa dati niyang girlfriend. Amen? Dapat maputol na yan. Amen? Kasi yan ay pangsamantala lamang, kapatid. Oo. Tapos na po kayo doon. Tapos na ang inyong story. Huwag ibalik ang story ulit, kapatid. May pabanibagong story ka na. Amen. Hindi po doon ang ating kasiyahan, kapatid. Kalimutan na natin yan kasi nakalimutan na ng Panginoon yan. Oo. Kahit nakita mo yan sa Facebook, sige, mag-like ka lang. Pero huwag ka mag-message. Delikado. At tawagan mo pa, mas delikado, kapatid. Kasi tayo ay Kristiyano na. Amen? Kasi gano'n na mga hindi Kristiyano. Oo. Nung kami ay hindi Kristiyano, nagtatanungan kami, mga kaibigan, ilan na yung girlfriend mo? Nagparamihan kami ng girlfriend. Oo. Sa sunod na naman na usapan natin, iba na naman ang girlfriend kong isama. Nagpaano kami, iba-iba. Oo. Kaya kung saan-saan na lang kami nagdadampot kasi yabangan kami. Abay, bago na naman yan. Mas maganda yan kaysa dati. Ganyan, kapatid. Nagayabangan. Hindi po yan, kapatid, ay hindi na yung buhay nating Kristiyano. Amen? Oo. Kaya yun, mga kapatid, bakit tayo napunta dyan? As Christian, we should expect persecution, expect sufferings, hardship. Mga kapatid, yan na. And only hope in Christ should motivate us to serve. Mga kapatid, so yun ang pag-usapan natin. What motivates us to continue in the midst of trials? Sa ating pinag-usapan last Sunday, there is trouble, there is trial, and there is training. At dito naman, mga kapatid, mga kapatid, the conduct of God's people, kapatid. Paano tinarapin ang mga pagsubok? Yan. Ano ang magtutulak sa atin na magpatuloy sa Panginoon? So number 1, makita natin, we need to consider in verse 6 and 7. Basahin mo natin 6 and 7. Dito ay kuha ng puntos, 6 and 7. Wherein ye greatly rejoice now. Maging masaya tayo, huwag tayong malungkot. Don't worry when trials come. Sabi dito, true now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation, that the trial of faith, being much precious than of gold that perisheth. Balik tayo sa verse 6 and 7, mga kapatid. Ang sabi ng sana, take note the word, do now for a season. Amen. Season. Amen. Ano yung word na season? Number 1 point, it is temporary. Temporary lang pala. Ay bakit ka magwawala na? Bakit mawawalan ka ng pag-asa? Kasi ang mga pagsubok ay temporary lang yan. Season lang. May dry season, may rainy season, may winter season. It is temporary. Ay bakit ka tutigil? Ay temporary lang.
Yung sabi ng Panginoon, sa verse 6, dalawang sa verse na yan, for a season. Season lang. Panandalian lang. If need be, ye are in heaviness. Amen. Sa panahon, kunting panahon lang. Wherein ye greatly rejoice. Huwag kang malungkot. Amen. For a season. Now, for a season, it is consider suffering. It is temporary. Temporary lang, kapatid yan. Oh. Sabi ng verse 7, that the trial of your faith, o trial. Pag sinabing trial, sa mga boksingero, bugbog sarado na. Pero trial lang. Si Pacquiao, matindi ang practice niyan. Oo. Bugbog sarado yun, nagpapabugbog yan, kapatid. Kasi, yan ay practice. Ibig sabihin, kapatid, pag may subok, practice lang. Oo. Ensayo lang yan sa atin. That is not final. That is temporal. It is temporary. Temporary lang. Oo. Pastor, bugbog sarado na ko. Temporary lang. Sabi ni Pedro, great, ye are in heaviness. Masyadong bigat. May kabigatan. Manifold. Napakarami. Pero sabi ni Paul, wherein ye greatly rejoice. Amen? Ba, mahirap kapatid ngumiti ng ganyan. Oo. Mahirap kapatid. Pero sabi ni Paul, huwag kang malungkot sa mga pagsubok, mga problema. Na kapatid, hindi po madali. Nang ngumiti, maging masaya. Oo. We cannot ignore pain, kapatid. Pero sabi ni Paul, sabi ni Peter, it is temporary. Not final. Final. Kumbaga sa exam, may prelim, may midterm, may final. May pre-final, may final. Oo. Kailangan makapasa ka sa prelimination. Prelimination. Ang tawag natin dyan sa college, prelim. Sunod, may midterm. Pagtapos ng midterm, bago ka mag-midterm, may babayaran ka. Bago mag-pre-final, may babayaran ka. May final, may bayad. Amen. Ganon. May problema. Oo. Kaya, yan. Temporary lang. Testing lang yan, kapatid. Testing. Pag may testing, naku, napaganda. Pag napasado ka, maging testimony. Alam mo ang word na testing, testimony? From the word testing. Testimony. Nagpatotoo ka. Ang galing ng Diyos. Ang buti ng Diyos. Parang hindi ko na malusutan ang aking mga pagsubok na ito. Parang wala, sa tingin ko wala ng solusyon. Pero nakalusot to, pasado. Praise the Lord. Ang testing naging testimony. Amen. Why? Because treat your sufferings today as temporary. The Bible says, for a season. Season lang, kapatid. Oh. It is just for a season. Ano ba ang problema natin ngayon, kapatid? Oh. Mayroon kang bigat. Alam ko, ang bilang Kristiyano, mayroon tayong kanya-kanyang mga bigat na dinadala ngayon, kapatid. Amen. Maging pastor. Amen. It's only by the grace of God that we can stand behind this pulpit in the midst of trials. Amen. Kaya itong mensahe, ako po ang unang matuto rito, kapatid. Oo. Oo. Napakahirap. Amen. Oo. Kagabi lang, bago ko matulog, tawagin mo na si Joka. Magpa-blood pressure mo na ako. Kasi iba yung pakiramdam ko, kapatid. Oo. Pero mga kapatid, mayroon tayong mga dinadala. Oo. Hindi ko po alam ang inyong dinadala. Pero God knows, mga kapatid, kung gaano kabigat ang inyong problema. Maybe you have family problem. Amen? Mga sa family ninyo, hindi kayo nagkakasundo. Oo. Ganon, mga kapatid. Na-struggle kayo sa family. Gusto ko nang umalis sa bahay na ito. Napakabigat ng problema, kapatid. Meron ganyan, amen? Oo, hindi ko alam, kapatid. Oo.
Kaya nga sabi ni Solomon, it's better to to live in the housetop than the house with prowling woman. Sabi niya ni Solomon, mas gusto ko doon na lang sa taas hangin-hangin kaysa baba sa loob ng tahanan na palasyo na yung mga tao doon. Oo, iba-iba ang marinig mo. Brawling woman. Amen? Kasi si Solomon, mayroong 1,000 women, 700 wives, and 300 concubines, kapatid, 1,000. It takes 3 years para mapuntahan niya ang isa-isa ang kanyang asawa. Oo. 1,000. Plus 2,000 ng father-in-law and mother-in-law equals 3,000. Sipin mo yan, mayroong kang 2,000 biyanan. 1,000 ang asawa niya eh. Hindi, lalaki, babae, may biyanan siya. 2,000. Imagine niyo, kapatid. Oo. Kaya gusto na lang ni Solomon doon sa taas, kapatid. Yan, kapatid, just for a season. May problema ka sa family, kapatid. Napakahirap, kapatid. No? Family problem, financial problem. Amen. Alam ko, bawat isa sa atin may problem na ganito. Financial problem. No? Alam mo ba sa prayer request? Punong-puno ang prayer request. Financial problem. Oh. Oh. Hindi mawawala sa prayer request ang ganitong problema. Financial problem. No. Ano pa? Relationship problem. May mga conflict, may hindi magkakasundo, kapatid. Oo. Kaya maraming problema. In family, in work, in business. Oo. Maraming problema. Even the church, may mga conflict, kapatid. Kaya there's no perfect church. May mga conflict eh. Amen. Dito na ako sa simbahang ito. Naku, walang perpektong simbahan. Bakit? Ang simbahan ay mga tao. Oh, it is an assembly of people, sinners saved by grace. Isasama mo ang lahat ng sinner, kapatid. Naku po. It's only by the grace of God. Kaya nagkakasundo po tayo rito because of the Word of God. Kung kanya-kanya tayo prinsipyo, ay hindi tayo magkakasundo, kapatid. Yung mga anak mo lang, kanya-kanya prinsipyo, hindi na kayo magkakasundo. Sa isang tahanan, hindi na kayo kasundo. May kanya-kanya kayong prinsipyo. Nagkakasundo lang po tayo because of the Word of God. Amen? Kaya ang solusyon lang sa mga problema, Word of God. Yung mga kapatid, no? Maraming problema in business. Lahat po, wherever we go, may mga problema. Kahit saan tayo papunta, may problema. Remember, trials are temporary for a season. Oh. Kaya huwag kang masyadong dibdibin. Babara ang puso natin, kapatid. No. Kaya next week, magpa-doktor man ako, mukhang may bara. Oo. Kasi it is for temporary lang yan. Amen? Anumang pagsubok, kapatid, whatever suffering today, whatever trials, maaayos din yan because that is temporary. Peter said, now for a season. Amen? Now for a season. Sabi ng Biblia. Verse 6. That through manifold temptation, kapatid, to make us able to withstand in maybe physical sufferings, emotional sufferings, financial sufferings, spiritual suffering, all hardship just for a season. That's why, keep on keeping on. Tuloy ka lang, kapatid. Keep on going like Peter. Tuloy ka lang, matatapos din yan, kapatid. Oo. Matatapos din yan. For a season lang. Oo. Diyan natin, sabi ni Paul, 2 Corinthians 4:17. Sabi ni Peter, temporary for a season. Ano naman sabi ni Paul? Pakinggan natin si Paul. Napakaraming pasubok din si Paul. 2 Corinthians 4:17. Sana tingnan natin kung tama ito. 4:17. Yan. Napaganda. For our light affliction,
which is, but, for a moment. Basta paras din sila ni Paul, ni Peter. For a season, sabi ni Peter, sabi ni Paul, for a moment. Ibig sabihin, temporary lang. Moment lang ito. Ibig sabihin, dadaan lang po ito. Work it for us, for more exceeding an eternal weight of glory. Sabi ni Paul, moment lang ito. Light affliction lang ito. Kunti lang itong panahon na aking maranasan. Mayroong panghigit na ibibigay ang Diyos sa akin. Amen? Mayroong pa. Light affliction. Ibig sabihin, for a moment, it's a short time. It's a little time. It's a temporal time, kapatid. Now, temporary light affliction, ha? Sabi ni Paul. Light. Magaan lang yan. Kayang-kaya lang yan. Sisiw lang yan, sabi ni Paul. Light affliction. Pero mga kapatid, kung titingnan natin ang pagsubok ni Paul, nabugbog si Paul. Nabugbog si Paul sa Lystra. I-preach the gospel na binugbog siya doon. And si Paul ay half dead. Akala nila patay na si Paul. But the following morning, he rise up again and continue preaching the gospel. Sipin mo yan, akala nila patay na si Paul sa kabugbog. Sunod na araw, bumangon muli. Continue preaching the gospel. Tinanggal-tanggal niya lang mga alikabok. Mga kapatid, nilagyan niya lang kanyang pasa-pasa ng pulbos konti. Yung mga nang itim-itim, nilagyan niya lang ng pulbos. Wala pa yatang pulbos ngayon. Noon. Pero mga kapatid, ganun lang nangyari. Tuloy pa rin siya sa paglingkod sa Panginoon. Day and night, sharing the gospel. House to house, sharing the gospel. Nakaranas siya nakulong. Bartolina, na kapatid. Sila Paul and Silas, nakulong sila sa loob ng Bartolina, kapatid. Doon pa sa loob. Sa kanila na ang lahat doon, kapatid. Nandoon na ang CR, nandoon ang lahat, kapatid. Pero makita natin, they sang praises unto the Lord, kapatid. And the prisoner heard them. And all the prisoners got saved. Sipin mo yan, kapatid. At midnight, they sang praises in Acts chapter 12, verse 25. Nandoon yan, hindi natin babasahin, mga kapatid. Nakulong sila, dalawa ni Paul and Silas. Pero makita natin, hindi po sila nagmukmuk, hindi po sila nalungkot. Sabi ni Paul kay Silas, Silas, aawit po tayo. To God be the glory. Bigro mo yan, aawit sila ng ganyan. Praise the Lord! Praise the Lord! Sabi ng mga nakasama niya, ano ba yan ng dalawang yan? Nasiraan na ba yan ng bait? Hating gabi na maawit, papuri sa Panginoon, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Because, Apostle Paul, learn that sufferings, light affliction is just for a moment. Kunti lang yan. Sandali lang yan. Sandali lang tayo dito, Paul and Silas. Awit lang tayo. Ang hatol natin ay 6 years. Moment lang. Meron ganyan, Yung mga natulan sa drugs, 6 months. 6 months or 1 year. Sabi ko sa kanila, sandali lang yung 6 months and 1 year. Kaya pagbalik nyo, dapat magbago na kayo. Amen? Amen, nandoon, nagutom, namuntikan na mamatay si Paul, kapatid. Pero just a moment lang yan. Temporary lang yan. Kasi sabi niya, walang higit. Yan sa eternal weight of glory. Wala yan, kapatid. Sabi niya, wala yan compare doon sa glory ng Diyos na aking maranasan sa langit, kapatid. Eternal glory. Amen? Ito temporal lang. Ang bibigyan ng Diyos nating glory is eternal. Kaya sabi ni Paul, light affliction lang yan. Kaya mga kapatid, ano man ang sufferings natin, don't allow sufferings to diminish us, to delusion us in serving the Lord. Huwag nating payagan ang mga problema na makapagtigil sa atin sa paglingkod sa Panginoon. Huwag nating payagan ang mga pagsubok na yan ay magadlang sa pagpatuloy natin sa Panginoon, pagpupuri sa Diyos, sa pag-honor sa Panginoon, sa pag-glory sa Panginoon, kapatid. Huwag nating payagan yan
na mawala tayo sa gawain ng Diyos. Huwag nating payagan na maalis tayo sa ating mga ministry because that is temporary. Kasi maraming Kristiyano tumigil, nawala sa ministry, sa pagpupuri sa Panginoon, nawala sa service because of great and manifold sufferings. Amen? Yan ang maraming mga Kristiyano nawawala na sa Panginoon. O, anumang problema, kapatid, anumang kabigat yan, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi maraming mga tao nawalan ng pag-asa because of manifold and great sufferings. Amen. Great sufferings. At marami pa dyan, hindi natin alam sa mga pandemic na ito, sa daan na pandemic for 1 year, marami po ang nag-suicide, kapatid. Hindi lang po na-record, maraming na-suicide. Hindi po sila namatay sa COVID, namatay po sila sa mga pagsubok na ito. Amen? Maraming ganyan, kapatid. No? Yung kumakailan lang doon sa plaza, naabutan namin. No? Naabutan namin, isang lalaki nakabitin na sa kahoy, doon sa tapat ng simbahan ng pilar. Oo, nakabitin na. Oo. Nakabitin na, nakatali na ang liig, kapatid. Magsi-suicide na, ready na siya sa mag-suicide, kapatid. Dami ng gasgas ang paa niya. Oo. Buti nakita ng ating kapulisan. Oo. Binabasa doon, lagyan ng pusas. At sinira natin ang gospel. Sinira ni Iyo na salita ng Diyos na ligtas, na imasmasan. Oo. Yung iban, sabi nga namin, iba nagpapadoktor, nagastos pa para mabuhay. Ikaw naman, naghahanap ka pa ng tali, gusto mong kitilin ang iyong buhay. Masarap mabuhay kasi isa lang buhay. Kailangan ang buhay mo kay Kristo. Iyon, tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Isipin mo yan. No? Gandang lalaki, ang mama, laking tao. Hindi mo isipin na magpakamatay yung taong yan. Doon, naakyat sa may kahoy sa tapat pa ng simbahan. No? Akala niya, may mimisahan siya ng pari pagkatapos. Salamat na ligtas. Kasi nandoon tayo nagsishare ng salita ng Diyos sa mga pulis. Kapatid, nag-antay sila sa amin. At nandoon yung mamang yan. Salamat na ligtas. Amen. Bakit? Kasi akala niya ang problema niya, wala nang pag-asa. Wala na to, wala nang solba to. Pero mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, we need to consider whatever suffering na ating naranasan is just for a season. Sabi ni Peter, sabi ni Paul, just for a moment, it is light affliction. Amen? Meron pang sinabi si Peter 1 Peter 5:10. 1 Peter 5:10. Sabi dito, but God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Jesus Christ, after ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Sabi ni Peter, for a while. Amen? For a while. Saglit lang. Narinig ko yun lagi sa teacher. Pag may exam, sandali lang klasa, for a while. Lalabas. Magmimerinda ang teacher. Pagbalik, perfect ang mga estudyante. Kasi sabi ng teacher, for a while. Kaya masaya naman ang mga estudyante. Kapatid. Kaya mga kapatid, sandali lang yan, kapatid. It came to pass. Tuloy ka lang, kapatid, sabi ni Peter. Alam mo si Peter? He crucified upside down. Pero sabi ni Paul, for a season. For a while. Sabi ni Paul, just a moment. Amen? Pero mga kapatid, itong mga taong ito, si Paul, crucified. He died serving the Lord. Hindi siya nakaranas sa katulad na naranasan natin. May magandang bahay tayo, may tirahan tayo, may matulugan tayo, may sasakyan kayo. Kung wala ka namang sasakyan, hinahatid ka, wala pang bayad, libre, nagtatampo ka pa pag hindi sinundo, mga ganyan. Kasi hindi ka kagad naligo, nagtampo naman ang driver, iniwan ka. Ganon, kapatid. Nagtatampuhan sa ganyong bagay. Suffering mo yan sa atin.
Hindi nakaranas si Peter ng ganyan, kapatid. Na maraming pagkain, mamili ka lang sa rep. Mga kapatid, nakanda panis-panis lang. Oo, may maganda kang trabaho. Oo, marami kang pera, may sasakyan ka, may maganda ang misis mo, nakakaingit ka pa. Biro mo yan, kapatid. Hindi naranasan ni Peter yan. Sa totoo lang. Kasi si Peter, maaga pa na nawala ng misis. No, tingnan mo na mention ni Peter, ang kanyang biyanan. Biyanan lang nabanggit niya, yung asawa hindi nabanggit. Si Pablo, wala siya nabanggit na asawa. Maaga pa sila iniwan ng kanilang misis. Basta wala na sa record sa Biblia. Pero may mga misis sila, kapatid. Pero nagpapatuloy sila, kapatid, sa Panginoon. Kahit wala silang misis, nagpatuloy sila sa Panginoon. Kaya magpasalamat ka, may misis ka. Kahit hindi mo alam kung anong oras sapian yan, okay lang. Oo, alamin mo anong oras. Alam mo sa Bible College, sabi na bakit walang nagliligawan sa Bible College, mga full-time. Ano ang dahilan? Sabi ni pastor, kasi alam na nila may mga sapi eh. Kaya dapat alamin nila kung anong oras ang sapi. May schedule. Amen. Kaya mga kapatid, may mga pagsubok. Amen. Pag may misis ka, yan, may suffering. Siyempre, amen? May suffering. Kasi yung una, engagement ring. Ganda nun. May engagement ring. Mayroon pa yan mga pagkasal, mayroong wedding ring. Pero pagkatapos ng kasal, ilang taon na, suffering. Suffering ng labas niyan, kapatid. Sigurado. Kaya tandaan ninyo, habang may asawa, may problema. Huwag nyo lang isipin, iwala nyo asawa nyo. Hanggang may asawa ka, may problema. Kaya magtiis ka. Kasi pinasok mo ang magulong buhay. Kasi sabi nila, ay, dito na ako sa matahimik na buhay. Hindi po, magulong buhay ang pinasok mo, kapatid. Kaya sa mga binata, mag-isip-isip na kayo, kapatid. Amen. Okay, meron bang time ba? 10 minutes na lang. Sige, 10 minutes na lang. Number 2. Number 2 na lang. Tuloy ko lang sapon. In 1 Corinthians 10:13. Yan. It is temporary. Pag may problema, temporary lang yan, kapatid. Number 2. Ito, napaganda. Sabi ni Paul, just light affliction. Just for a moment. Kasi sabi ng 1 Corinthians 10:13. Ganda itong verse na ito, 10:13. There hath no temptation taken you, but such in common to man, but God is faithful. Amen. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above all that you are able, but will with the temptation you make a way to escape, that you may able to bear it. Amen. Number 2, it is triumph over it. Matagumpayan mo yan, kapatid. Natural lang, it is common. Kaya, malampasan mo yan, kapatid. Triumph. Whatever temptation, manifold temptation, turn trials into triumph, victory. Amen? Di ba ganda, sabi ni Paul? Yan ang dahilan, sabi niya, maliit lang yan. Kasi magtatagumpay ako eh. Malampasan ko ito. Why? Hath no temptation taken you but such in common. Natural lang yan sa Kristiyano. Kahit hindi ka naman Kristiyano, may mga problema na rin. Mas maganda, may problema ka, Kristiyano ka, kasi may mahingahan ka, may simbahan ka, may nanalangin sa'yo, may nag-encourage sa'yo, may nagtumutulong sa'yo, may nagbibigay sa'yo para makabangon ka sa problema. Amen. Amen? Natural lang yan, kapatid. At ito pa yung maganda. Sabi niya, it is triumph. Bakit? Why? Sabi ng Biblia,
It is common to man. But, napakaganda ito. God is faithful. Diba maganda pag may problema ka? Panginoon, mabigat itong problema ko. Pero salamat, Panginoon, ikaw ay faithful sa akin. Amen. Faithful ka, Panginoon, sa aking gaano man kalaki ang ating problema ngayon, gaano man kabigat, kapatid, tandaan natin, matagumpayan natin yan, malampasan natin yan, kapatid. Maayos din yan, mabigyan din yan ng solusyon because we would triumph over it. Sabi ng Bible, because God is faithful. Matapat ang Diyos dyan, kapatid, sa ating buhay. Hindi lang sa matapat sa panahon ng kasaganahan, maging matapat siya sa panahon ng kabigatan ng problema. Ang Panginoon, nandyan pa rin. Kasama mo. Yung kaibigan natin, nandyan lang sila. Pag marami kayong kasaganahan, marami tayong pera, marami tayong kaibigan. Because wealth and riches make it many friends, but poverty separate thy neighbor. Mawalan ka ng kaibigan. Pag wala ka na, kapatid. Pero ang Diyos natin, kahit wala ka na, bagsak ka na, dapa ka na, pero ang Diyos, God is faithful. Yan ang tandaan natin, kapatid. Magtatagumpay ka kasi may promise ang Panginoon. Ang sabi niya, because God is faithful in His promise. Ang sabi niya, who will not suffer you to be tempted above all ye are able. Maganda ang Panginoon. No? Sabi niya, hindi niya papayagan ang problema na mas mabigat na hindi mo kakayanin. Oo. Ibig sabihin, pag may problema ka na hindi mo kaya, nandiyan ang Diyos tutulong sa atin, kapatid. Hindi siya papayag, kapatid, na ang problema na yan ay doon ka dadapa, kapatid. Oo. Kaya mga kapatid, may promise ang Panginoon. He will never leave thee nor forsake thee. Because why? Because God is faithful. God is faithful. Hindi niya sinabi, you are faithful, even though you are not faithful. God is faithful. Kahit pasaway ka, faithful pa rin ang Diyos sa atin. So, we need to consider the triumph over it in the midst of trials. Oo. Matagumpayan natin, kapatid. Patuloy lang tayo sa paglingkod sa Panginoon. Amen? God will make us a way, sabi rito ng Biblia. No? Ano sabi diyan? But will with the temptation also make a way to escape. Amen. Anong word na escape? Malampasan mo rin yan, kapatid. Oo. Mabigyan rin ng solusyon ng Panginoon yan. Oo. Malampasan natin, siya ang gagawa ng mga problema, ng mga solusyon sa ating problema para malampasan natin ang mga problema. Kaya tuloy lang po tayo because it is triumph. May tagumpay. That you may able to bear it. Kaya mo yan, kapatid, sa tulong ng Panginoon because God will make us able. Bigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Bigyan ka ng wisdom ng Diyos. Paano mo yan malampasan? God will make us able through Jesus Christ. Ano sabi ni Paul sa Philippians 4:13? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. Siya ang magbigay ng solusyon, ma-solve ang iyong problema, maayos ang iyong problema. Siya magsusupply ng kalakasan which strengtheneth me. Si Kristo lang. Matagpuan natin ang encouragement na magpatuloy, kalakasan. Kaya nagpapalakas sa atin ang Panginoon. Oo. Kaya huwag tayo masyadong expect sa makasama natin. Kasi hindi nag-encourage yung kapatid ko. Si pastor hindi naman nag-encourage sa akin, hindi man ako na binibisita na kapatid. Yung pala yung mga taong in-expect mo, mas mabigat din ang kanilang problema. Doon tayo mag-expect sa Panginoon. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ. Magtagumpayan ko ito. Alam mo ba yung word na I can do all things sa Philippians?
dumaan si Paul yan sa pagsubok na yan. Minsan, yung ginagawa nating ano yan, ha? Ginagawa nating, tawag yan, memory verse. For 13. Pero maraming mga pagsubok na dumaan sa kanya. Verse 12, I know how to be abased, I know how to be abound. Everywhere, in all things, I am instructed to be full and to be hungry, both abound and suffer need. May mga sufferings. Hungry. Abased. Walang-wala. Naranasan niya rin kasaganahan, naranasan niya ng wala, naranasan niya ng busog, naranasan niya ng gutom, naranasan niya ng suffer need na maraming pangailangan. Pero sabi niya, next verse, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Yan ang pinagugutan ni Paul. Maraming pagsubok. Verse 12, basahin mo ang karanasan niya sa 12. Ang 13, si Kristo lang nagpapalakas sa akin. Kaya magtatagumpay ako sa aking mga problema. It is triumph over it. Amen. Oh. Di wala na tayong oras. Last verse na lang babasahin ko sa tungkol sa triumph. It is triumph over it. After suffering, there is blessing because temptation turned to triumph. Amen? Basahin natin ang last verse. Basahin natin. 1 Corinthians 15:57. Yan. Tuloy lang tayo kapatid. Ito ang nagme-motivate sa atin. 15 verse 57. Last verse natin basahin. Samahan niyo lang ako sa pagbabasa. Sabi rito, 57, 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Panginoon na siya nagbibigay ng tagumpay sa bawat pagsubok, sa bawat problema through Jesus Christ. Kay Kristo lang po tayo umaasa ng kalakasan. Kaya nga binanggit niya ito sa verse 58, therefore, ang conclusion ni Paul, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Magpatuloy ka lang kapatid sa gitna ng pagsubok. Unmovable. Huwag kang matinag. Huwag kang magpadala sa problema. Always abounding in the work of the Lord. Maraming problema. Nadagdagan ang problema. Dagdagan mo rin ang mga ministry mo. Dagdagan mo ang trabaho mo sa Panginoon. Because for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi po sayang ang ating ginagawa sa Panginoon. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Yung pagpatuloy mo sa Panginoon ay hindi yan mawala ng kabuluhan, kapatid. One day, mayroong reward tayo sa Panginoon. Magpagbasa natin, kapatid, verse 15. Magkaroon tayo ng mga reward sa langit. Ano man sufferings ngayon. Sabi ng awitin natin kanina, the old rugged cross will turn into crown in heaven. Amen? Nagbibigay siya ng crown sa mga Kristiyano nagpapatuloy sa gitna ng suffering. Amen? Siya magbibigay sa atin. The incorruptible crown. That is the crown to those Christians who continue serving the Lord in spite of sufferings. That is suffering crown, the incorruptible crown in heaven. Reserved for you in heaven. That's why Apostle Paul, that is my lively hope. Amen. Yan ang pag-asa natin, kapatid. So, what motivates us
continue in the midst of suffering. Number one, we need to consider suffering. It is temporary. Number two, we need to consider whatever sufferings we have today, it is triumph over us, over it, through Jesus Christ. We will overcome all these sufferings through Jesus Christ. Tayo mag-pray. Dakilang Diyos, thank you God for our great message tonight. Alam ko, we experience different kinds of sufferings, trials, hardship in life. And we are not excused. Lahat po pwede mangyari sa amin ang mga bagay nito. Sige po, habang tinutugtog kahit panyaya, leave it to the Lord, because sufferings and trials that we experience today, it is only for a season, for a moment, for a while. It is temporary. It is triumph over it. Overcome mo lang yan, kapatid. Sige po, ibigay mo yan sa Panginoon. Leave it here. Huwag mo nang dalhin yan sa bahay. Bigay mo na sa Panginoon. Whatever conflict in your business, in your financial, in material things, in your family, in relationship, whatever trials you experience today, leave it to the Lord. Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Sige po. Yan ang mag-motivate sa atin. Temporary lang yan, kapatid. Pansamantala lang yan. Dadaan lang yan. Matatapos din yan. May solusyon din yan. Yan ang sabi ni Peter. Yan ang sabi ni Paul. Sige po. Kausapin natin ng Diyos. Sige po. I don't know what trials within your heart today. Sige po. Bigay mo yan sa Panginoon. God knows that. Alam niya. Siya ang magbigay ng solusyon sa lahat ng ating problema. Just come, kneel down to God. Beg on God, Lord, ibibigay ko po ito sa'yo. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Casting all your burden, and He shall sustain thee, and He shall not suffer the righteous to be moved. Sige po. Kausapin natin ng Diyos. Dakilang Diyos, mga kapatid sa lahat. Thank you, God, for a great message this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. You know their heart, you know their suffering, you know their problem, O God. Salamat po sa manak ninyo, Panginoon. Pinagkatiwala po namin lahat na ito sa inyong pangyarihang kamay, Panginoon. Ikaw po magbigay ng mga solusyon. Hindi ko alam, Panginoon. I have no idea. Whatever problems, trials, na na-experience sa mga kapatid, I don't know, I have idea, Panginoon. But, alam niyo, Panginoon. Even the very hairs of our head are numbered by God. Alam niyo po, Panginoon, ang mga nangyayari sa buhay namin, Panginoon. Lord God, salamat po sa mga salita ninyo. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts. Bless them. Tulungan mo sila, Panginoon. Bless their commitment, O God, to continue in the midst of suffering. Salamat po, Panginoon, sa ginawa niyo ngayong umaga sa amin. Binabalik ko po ang lahat ng papuri, pasalamat. And all these things we ask in Christ's name, Amen. Praise the Lord, Amen.